Uy! Amuin mo yung sarili mo. Maasim ka na ba? O feeling mo lang? O mas malala, hindi mo alam. Real talk. Minsan hindi lamang po basta pawis lang yan. May mga po pwedeng dahilan kung bakit parang may sarili ng buhay ang amoy ng katawan mo. Kaya tara, pag-usapan natin yan kasi hindi lamang hygiene issue yan. Bago ang lahat, hindi ito para manghiya ng kahit na sino. Lahat tayo may natural na amoy. Pero kung napapadalas na ang sulyap ng katabi mo o may sumisilip na tissue sa ilong ng kasama mo, baka panahon na para magtanong ka sa doktor. Alam niyo ba na ang body odor ay hindi lamang po basta pawis. Ang pawis mismo ay walang amoy. Pero kapag hinaluan na yan ng bakterya sa balat, ayan na, lumilikha na yan ng amoy. At may mga tao talagang mas prone dito, depende sa una, hormones, lalo na sa puberty, adolescence, at menopausal stage. Pangalawa, diet. Opo, may epekto po ang kinakain natin. Yung mga tao na may hilig sa manghang, sa curry, bawang, sibuyas, ayan, mas mataas ang chance na magkaroon ng ganitong amoy. Pero hindi naman lahat meron. Pangatlo, stress. Yes, kapag ka po stress tayo, naglalabas ng ibang klase ng pawis na medyo gusto ng bakterya at hindi talaga mabango yun. Pangapat, medications at certain medical conditions tulad ng diabetes, liver disease at kidney disease, pwede pong magbago ang natural na amoy ng katawan. Panglima, hygiene practices. Opo, obvious po ito pero minsan nakala natin sapat na ang pagdigo. Maring kulang naman sa pagsasabon sa mga singit-singit o kilikili o di naman kaya paulit-ulit yung mga sinusuot na damit. Pang-anim, genetics. Opo, meron po talaga mga genetically prone sa pagkakaroon ng amoy. Pero ang tanong, Doc, ano ba ang dapat natin gawin? Una, syempre, maglinis ng katawan. Magsabon, tuyuin ang mga singit-singit ng inyong mga katawan at magsuot ng malinis na damit. Pangalawa, antiperspirant or deodorant, yes, may difference po yan. Pangatlo, i-check ang inyong diet. Kung mapapansin mong may pattern sa kinakain mo at yung pagkakaroon ng amoy, i-adjust mo na yan. Pang-apat, kung sobra o grabe na at naapektuhan na ang confidence mo, baka kinakailangan mo na magpatingin sa doktor. Meron po tayong mga treatments. Kung naghahanap kayo ng mabilis, safe at long-lasting na solution sa excessive sweating, meron tayong tinatawag na Sweatox. Ito yung Botox treatment sa underarms para maiwasan or mabawasan ang pagpapawis. Thereby, pwedeng mabawasan din ang body odor. Available yan sa Makalintal Clinic. Yes, ito lang po sa amin. Safe at pwede mong ipagmalaki ang dry at confident mong self kahit na tag-init. Call ka lamang sa number sa screen. Tandaan, hindi nakakahiya ang amoy. Ang nakakahiya ay yung alam mong may problema pero pinabayaan. At kung concerned ka sa amoy ng katawan mo, that means you care enough to do something about it. So paano? Sana po may natutunan kayo dito. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat.